tutulong din ako mga idol sa paghahanap kay Remart. Punta ako kung pilitin ko makarating sa location. Yun mga idol, is mapagpalang araw sa lahat. Yun, sa araw na to, kanina pa sana ako pabalik ng bundok mga idol, pero hindi muna ako nakabalik dahil may problema mga idol. Na problema ako dun sa kay Gerson mga idol, yung PP. Kasi ganito yan mga idol, sa tuwing umaga siya yung bumibili ng kape at saka sigarilyo din siya. Kaninang umaga lang, mga banda mga alas 9 yata, yun alas 8:30, siya yung bumili dahil nakasanayan na ba. Pero nagulat ako mga idol dahil ngayon lang, hindi pa talaga nakabalik. Kanina ko pa hinahanap, paikot-ikot ako dito sa aming area. Malapit lang naman yung tindahan, nandyan lang sa unahan. Ang naman sa tindahan, yung may-ari bumili daw, nakadala daw ng kape at sigarilyo. May sumalubong daw sa kanya na dalawang motor. Ang sabi, pilit daw isinakay, or hindi naman daw sila nagablutan, basta sinakay lang daw siya. Tinuro sa akin kung saan dinaan, kaya doon ako sumunod. Hindi ko na naabutan, kaya ang problema ako kung sino yung kumuha sa kanya. Kasi sa tuwing bumibili siya, nakakabalik agad mga idol. Ngayon lang talaga hindi siya nakabalik. Kanina pa ako naghihintay, kanina pa sana ako paakyat ng bundok dahil tutulong din ako mga idol sa paghahanap kay Remart. Pupunta ako kung saan sila bandang location. Ang problema lang nito, hindi pa talaga siya nakabalik hanggang ngayon. May nutusan ko na yung kapatid ko ngayon, pinapuntahan ko doon sa bayan or sa basketball court dahil may basketball court dito. Pumunta ko kanina pero wala. Hindi ko alam kung kinuha ba siya or ano. Kaya yun ang problema ko ngayon mga idol. Kaya nagdadalawang isip ako na umakyat ng bundok, or bago siguro ako aakyat, dadaan muna ako ng police station. Report ko muna at saka ibigay ko yung picture niya dahil may picture naman siya dito sa cellphone. Ipa-develop ko muna at ibigay ko sa police para may pagkakinlanlan sila. Sabihin ko lang na PP yan, may pansanan. Kanina pa talaga hindi ako mapakali mga idol dahil baka nang nangyari sa kanya, dahil target talaga nila na makuha siya ulit. Kaya naawa ako sa kanya. At si mga idol, si Jackie Bird, sa awa ng Diyos nakauwi na sa kanila. Binigyan ko yun ng pera para makauwi sa kanila. Ang problema ko lang talaga, wala akong problema kay Jackie Bird dahil may pamilya siya. Problema ko lang yung PP, si Gerson, dahil walang pamilya yun. Gusto ilagay ko sana siya sa doon sa may mga kapansanan, pero ayaw niya dahil gusto niya dito sa bahay. Kaya ngayon sobrang piyansa, hindi ko naman nasahan ng ganyan dahil ilang ulit na siyang bumibili sa tindahan, nakakabalik naman agad. Ngayon lang talaga, ngayong araw lang talaga nangyari ngayon na hindi nakabalik. Kanina pa talaga ako paikot-ikot, kanina pa ako pupunta sana sa bundok. Nag-ready na ako, nakabihis na, nandyan na yung bag, mga gamit na dadalhin. Pero biglang biglang nangyari ang ganito. Hindi ko naman nasahan na mangyayari yan. Sana dinggin ng Diyos ang hiling natin ngayon na makabalik si Gerson, dahil kung hindi talaga makabalik ngayong araw na to, ibig sabihin nandun talaga yun sa bundok. Bilang na rin yun ba, bilang ganti na rin yun. At yung mga idol, yung kulto na
napatay ko. Akala ko yung Panginoon na yun, pero hindi pala. Isang impostor gumamit ng bandido na nagpanggap na Panginoon, pero hindi pala yun ang Panginoon ng kulto. Nalala talaga ako sa mga idol, sa PP, at sana walang mangyaring masama sa kanya dahil naawa din ako sa kanya. Kaya nga nung nahuli ko siya, hindi ko siya sinaktan dahil alam kong may kapansanan. Hindi ko kayang manakit ng ganong klaseng tao. Yun ang sabi ko nga, na kahit sino na i-rescue, kailangan i-rescue, ay i-rescue ko talaga mga idol. Tutulungan ko makapagbagong buhay. Kahit sino po madaanan ko na tutulungan, ay tutulungan ko. Patawarin niyo ako mga idol, pero hindi ko naman gustong nangyari. Sobrang kumpiyansa, kaya patawarin niyo po ako. Kung wala talaga hanggang ngayon, pupunta na ako ng bundok. Doon na lang siguro ako maghanap, sabihin ko lang sa asawa ko kung babalik, tawagan ako agad para malaman ko. At maraming salamat din sa inyong lahat mga idol, sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa awa ng Diyos, mission accomplished. Nakuha namin ang Papa ni Kilaw dahil kay Jackie Bird na rin, dahil sa kanyang pagtulong sa amin. Duda lang ako sa katauhan ni Jackie Bird. Dadaan muna ako kay Lolo bago ako aakyat. Tanungin ko muna si Lolo kung si Jackie Bird at ang assassin ay isa ba, para malaman natin, dahil si Lolo lang makakasagot niyan kung si Jackie Bird at si assassin ay isa, para malaman natin. Dahil lang sabi ni Jackie Bird sa akin na darating ang araw na ako naman ang tutulong sa iyo. Yun ang sabi niya sa akin pag alis niya. Sahan mong darating ako, Buster. Sabi niya na isa kang mabuting tao. Pagpatuloy mo yung pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga nabihag, sa mga bandido na kailangan i-rescue dahil biktima ng hypnotize. Kailangan mo silang matulungan. Maraming bihag ang nandun sa bundok ngayon na nakikita ko. Marami daw mga idol na bihag. Ang kadalasan daw doon, ang kawawa daw yung mga bata na mga bihag, dahil sila palang ginagawang alay ng kulto ng Panginoon. Nilalagay daw sa parang kinukuha daw yung mga dugo. Yun ang sabi ni Jackie Bird sa akin. Kaya sana mapuksa yung Panginoon. Pero sabi niya, huwag kang kumpiyansa, Buster, dahil ang Panginoon ng kulto ay hindi basta-basta tablan ng kahit anong orasyon. Pwera na lang kung paintulot ng Diyos. May kainaan ang Panginoon ng kulto. Hindi ko lang sasabihin ngayon sa video mga idol. May sinabi si Jackie Bird kung ano dapat gawin para matalo ang Panginoon ng kulto. Basta may sinabi siya sa akin. Kaya hindi ko alam kung bakit niya alam. Siguro nasa isip ko agad na ito talaga tong assassin. Dahil bakit niya alam ang mga dapat gawin? Dahil ang assassin, matagal na tinuruan ni Lolo yun ng mga orasyon. Kaya nagduda na ako sa kanya. Hindi ko na lang sinabi dahil alam ko hindi naman aamin. Kaya pinabayaan ko na lang. Yun mga idol, sa lahat po nang nag-request na tulungan natin si Raymart, tutuparin ko po ang mga request ninyo. Pilitin ko makarating sa location. Hindi ko alam kung saan ako dadaan ngayon dahil sobrang bundok na yung narating nila, pinagdalan kay Raymart. At may mga puno ng mangga, maraming puno ng mangga, kaya yun ang target natin marating. Sana lang makarating tayo agad nang walang mga harang sa daan para madali tayo makapunta. Ang nalala ko lang talaga ngayon si Gerson talaga. Saan ko siya hanapin ngayon?
wala kasi akong ibang wala kasi ibang mautusan bumili dahil wala yung dalawang anak ko nag-aaral, kaya siya yung mabait dahil patapos talaga namin kumain umaga, tanghali at hapon, gabi, siya talaga yung naghuhugas, naglilinis, kaya nanginayang ako ba kung nasa bundok man siya ngayon, hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya nakuha ulit. Ilagay ko sana siya dun sa may paglagyan sana ako sa kanya, pero ayaw niya kasi mga idol, gusto niya dito. Kaya hindi ko na lang siya pinilit dahil mahirap naman, mahirapan din akong sa kanya dahil hindi nakapagsalita. Kaya sabi ko sa kanya, sige sa bahay ka na lang. Kaya nanginayang talaga ako ngayon mga idol, nawala na ako ng gana ba na umakyat ng tignan natin dito, baka kanina pa ako naghihintay. Diyan, dito daan. Diyan paakyat dun sa unahan, dun lang sa pinakaunahan ng kubo na to. May diyan, may tindahan diyan. Kaya nagtaka ako, malapit lang naman. Hanggang ngayon wala pa rin. Kaya hintayin na lang natin. Kung wala talaga mga idol, wala talaga akong ibang paraan, ibang choice na pumunta na lang sa police station para ipagbigay alam talaga yung nangyari, para maalarma ba. Hindi pa nga nakauwi yung asawa ko mga idol dahil naghahanap din siya. Hanggang ngayon hindi pa rin nakauwi. Sana lang walang masamang nangyari kay Gerson dahil cargo de conscience ko mga idol kung may masamang nangyari sa kanya. Pero hindi yun papatayin mga idol, alam ko hindi yun papatayin dahil kapatid yun ng Panginoon ng kulto. Siguro gusto lang makuha ng Panginoon ng kulto, mabawi ang kanyang kapatid, pero alam ko hindi sasaktan yun. Ang problema lang ba kung sa tingin niya dadalhin siya sa bundok, baka lalaban sa mga bandido, baka patayin siya ba. Yun ang inalala ko mga idol. Kanina pa ako dito, pumunta ko dyan sa tindahan, pumunta naman ako dun sa unahan. Inikot ko tong buong buong area dito mga idol. Inikot ko, nagtanong ako sa mga bahay-bahay, wala talaga sila nakita. Kaya basta nakita ng may-ari ng tindahan pag bumili, may may sinakay talaga siya sa motor, dalawang motor, may tag-iisang sakay. Wala, tinanong ko kung pinilit ba o inano siya ng baril, hindi naman daw. Kaya pagbalik yan, yung may-ari ng bahay, tinanong ko rin, hindi daw niya nakita. Kaya nag-alala talaga ako ngayon mga idol dahil ang sabi ng may-ari ng tindahan na hindi naman daw pinilit, wala naman daw baril na nilabas, basta pinasakay lang daw siya. Sumakay naman daw yung pipi na si Gerson, yun, dumiritso daw, pero mabilis daw yung takbo. Walang alam ngayon kung sakit sa ulo mga idol. Gailan pa gustong magbago ng tao, mangyayari pang ganyan. Napaka ba, pero alam ko naman talaga na hindi titigilan yun, na hindi makuha dahil ang mali lang, pero hindi naman mali dahil ilagay ko sana siya sa safety na lugar, pero ayaw niya. Gusto niya talaga dito mga idol. Dinala ko siya sa safety na lugar dun sa kapatid ko, malayo dito. Dun muna siya, ako lang bahala ng pagkain niya, magdala ako.
yung pag alis ko na hindi talaga sumakay sa motor babalik dito, kaya wala akong magagawa dahil ano yan eh, ganyang klaseng mga tao, yung may mga kapansanan ba, kailangan mong tindihin yan, kailangan marunong kang umunawa, marunong kang umintindi sa kanila, marunong kang makisama at makibagay sa kanila, dahil kung hindi ka marunong makibagay sa kanila ay talagang walang mangyayari, dahil alam mo naman na ganyan sila pagkatao, tapos hindi ka pa makibagay, hindi kayo magkakaintindihan talaga. Nintindi ko siya, sumakay motor, daling ko dito sa bahay, sumama siya, kaya sabi ko sa kanya, sige dito kung gusto mo, dito ka lang. Sobrang saya niya nga dito sa bahay dahil wala siyang problema, kahit anong gustong gawin mo dyan. Pagkatapos niya maglinis, pagkatapos niya magugas ng plato, ng pinggan, nood siya ng TV, walang problema. Kaya taka lang ko ba, ang sa akin lang ba, dahil hindi mo na kailangan utusan yung tao. Siya yung may diferensya, siya yung may pansanan na hindi na kailangan utusan ba, hindi na kailangan na siya yung marunong umintindi. Kumbaga siya yung kahit ganyan siya, alam niya na nakitira siya sa bahay, alam niya yung anong gawin niya, na para siguro mahiya siya kung walang gagawin. Parang ano ba, may ano talaga siya, may utak ba, may utak siya. Kaya mga idol, hanggang dito na lang. Alis muna ako bago ako aakyat ng bundok. Abangan nyo na lang yung video ko kung makaakyat ako ng bundok ngayon. Punta muna ako ng police station, pagbigay alam ko, pero iikot muna ako saglit dito para makita ko kung sakali. Pero sa tingin ko talaga malabo na yun dahil nakasakay ng motor, kaya walang ibang paraan ngayon kundi sa police station lang talaga para ma-alarm ng mga pulis. Yun, maraming salamat. Sana po maintindihan ninyo. Hindi ko gustong nangyari, hindi din niya gustong nangyari. Ano yan eh, dala ng panahon, hindi natin alam yung mga pangyayari kasi na darating sa ating buhay. Kaya mega love shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga silent viewers natin, OFW, mega love shoutout sa inyong lahat. Sana makita natin si Gerson. Shout out lang to mga idol kay Ate Bergris Giberson ng Chicago, Tita Angie Ruiz ng Hawaii, Tita LG ng Amerika, Tita Yi Berenice ng Italy, Ate Bibs Pernas ng LA, Ate Mel, shout out Ate Mel, Mila Chang, Jimmy Ramirez, shout out kay Nanay ng Japan, Mami Sky, shout out, Merlin Bindio, Janice Alcalde, Team Kuwait at Team Marlica, mega love shoutout. Pasensya na sa iba dahil yung utak ko ngayon malikot. Ayan, maraming salamat.